Hello everyone, ngayong araw po ipapakita ko yung ilang gamit na dinadala ko sa tugtugan. I work po as a musician in both church settings and with band. So ang mga gamit ko po may kinalaman sa pagtugtog sa simbahan at sa pagiging banda, yung mga dinadala ko sa gig. So, pakita ko po sa inyo, para rin po ito sa mga kapwa ko musicians, para ma-idea po kayo kung ano pa po ang kailangan ninyo at baka meron na kayo. So, makikita niyo po. So, sana makatulong po itong video na i-share ko po sa inyo ngayon. Actually, ngayong araw, tatapos ko lang tumugtog sa isang misa dito sa aming simbahan. Doon na sana ako mag-shoot nitong video, kaso may mga ginagawa doon, may mga trabahador, may mga ginagawa sa simbahan, so medyo maingay. So inuwi ko na lang yung mga gamit, kaya dito ko na lang po gagawin yung pakita sa inyo. Sayang, mas maganda sana doon sa simbahan para mas makita sana ninyo yung setting, yung setup ng mga gamit doon. Anyway, ito po yung dinadala ko tuwing tumutugtog ako. I have 2 bags. Ito more on sa simbahan ko dinadala. Ito more on sa gig. Pero minsan pareho ko po sila dinadala. Along with keyboards, stands, mixer, at iba pa. So, and this time, ang una ko muna po sa inyong i-share yung mga gamit na dinadala ko sa pag tumutugtog ako sa simbahan. Ngayon, dito sa aming simbahan, sa aming parokya, sa St. Michael the Archangel Parish, dito sa UAS, meron na po kaming sariling organ, mixer, microphones, and everything. So talagang kung tutugtog ka, pupunta ka na lang doon, tutugtog ka. So katulad kanina, tumugtog lang ako sa daily mass. So ordinary mass lang. So I only bring this one. Simple, cheap lang na tablet. Okay? Kung saan meron akong lyrics at meron akong ng mga pyesa. Okay? Yan. So enough lang. So yung mga pareho ko na tumutugtog sa simbahan, pwede kayo magkaroon nito. Napaka-mura lang po nito, napaka-cheap, very ordinary. Mga bata nga meron ito. Kasi ito po, hindi nyo naman kailangan lagyan ng games, hindi nyo naman kailangan lagi connect sa internet. So purely ang laman lang nito, mga lyrics, mga pyesa. Okay, so hindi na kayo kailangan magdala ng isang katutak ng mga songbooks, mga song copies. Dito nyo na pwede ilagay. Okay. Tulad nitong sa akin, ang laman lang nito mga WordPad, JPEG formats at saka PDF. So wala itong video, walang pictures. Yan, ito PDF, JPEG formats to. Pero minsan I also use the PDF formats. Okay? So pag-memorize ko na yung yung tono, I go to the lyrics para mas makapag-focus ako sa lyrics. So I only use this one for ordinary masses, daily masses. Yung isa ko pong dinadala ay ang ito. Pag Sunday masses, we bring the missal. Yeah. So habang nagre-readings, we read along with the priest and the lector, commentator. And then at pagdating sa salmo, at least alam namin kung saan kami papasok. So mga part. Yung ibang parts of the mass, alam na namin yung pasok. Ito kasi nagbabago ang mga readings every
every day, every Sunday. Ito. So, we use this every Sunday. Pinapalitan to depende sa season. So, pag naubos na to, ang susunod na season nito is Advent season. So, magiging iba na naman to. Iba na naman ibibigay sa amin ito. Ito, dati ito mga dinadala ko. This one, mga ilang klaseng folder to eh. Katulad itong folder nito, ang laman nito is mga Marian songs at mga kanta para sa ibang feast days. Christ the King, Feast of Saint Dominic, Feast of other saints dito. So, pinag-isa ko sa isang folder. Feast of Santo Niño, Sacred Heart of Jesus. So, isang folder pa lang yan. So, aside sa aking tablet, I have this songbooks. Merong pang Advent saka Christmas. Merong pang Lent. Yan. Pag ordinary days, actually pwede mo naman ilagay dito lahat. No? Pwede na lang lahat ikarga mo na sa yung tablet. Yan. Tapos, meron din akong nusulatan dito na pang madalian lang just in case na kailangan biglang may isulat na tono. So, lagi ako may spare na writing paper, music paper, okay, this one. So, that's why I also bring pencils and ball pens. Dati, ayun nga, wala na akong eraser tsaka pati sharpener, meron nagdadala ako nun. Okay. So, yan. Mga for emergency. Tapos, if you're using songbooks, you have to have the clips. I-clip mo sa stand, sa music stand. Okay? Okay, so, alam niyo po, magmula nung nag-umpisa akong tumugtog sa simbahan, noong 1984, doon po ako nag-umpisa as a church organist. Then, yun po ang nag-lead sa akin na maging banda. Okay. So, nung nag-umpisa po ako noong 1984, ang lahat na gawain ko lang po ay tumugtog. Every time natutugtog ako, merong choir. So, mas focus lang ako sa pagtugtog ko. Pero, lumipas yung mga taon, gano'n na katagal. May mga nabago na sa sistema, sa misa, sa pagtugtog. Pati kami, may mga nabago na rin. Dati, bibihira ang mangyayari. Nung time ko, bibihira ang tumutugtog lang ng mag-isa. Palaging yung may instrumentalist at may singer. Ngayon, minsan mag-isa na lang. Like ako, minsan tumutugtog ako na lang. At napipilitan na akong kumanta. Mas instrumentalist ako kaysa singer. So, kumakanta lang ng konti. So, sa misa, sa band, ganun din. Kumakanta rin ako ng konti pag walang choice. Okay. So, isa sa gamit ko na dinadala rin sa misa, ito social, nakalapel. Okay. So, I have my lapel para so ito po ginagamit ko rin sa gig. Pag dito sa amin, sa parokya namin sa St. Michael the Archangel Parish sa UAS, meron ng gamit doon. So, ito, simple lang dinadala ko. Meron ng mic doon, pero minsan pag kinukulang ng mic yung choir, pinapagamit ko sa choir yung mic. And then, that's why I have this. Okay? Ang purpose din naman ng organist pag kumakanta is to guide the choir, guide the community sa yung mga nagsisimba. Minsan may sasabay sa yung
marunong kumanta pero hindi alam yung lyrics. So you have to have your own microphone para mag-guide mo siya. So yan po. Yan po ang mga dinadala kong gamit. Yun po ang linalaman nitong isa kong bag. So siguro itong video na to, siguro part 1 na lang po muna. Kasi yung isang bag ko medyo marami-rami ang laman. So i-explain ko rin sa inyo kung ano ginagamit, kung saan yung gamit. Nabanggit ko kanina, pag dito sa amin, may gamit na. So konti lang din ang gamit kong nakakailanganin. Pag tumutugtog po ako sa ibang simbahan, sa ibang parokya, ibang event na related sa simbahan, kailangan kong dalhin to. Kailangan kong magdala ng keyboard, ng keyboard stand, ng maliit na speaker amplifier. So, ito pong mga gamit na to, resulta po ito ng experience ko kung anong mga pangangailangan sa aking trabaho. Sunod ko pong video, ipakita ko sa inyo ito kung bakit medyo marami-rami. Dahil din po yan sa na-experience kong mga pangangailangan sa aming trabaho. So, abangan niyo po yung part 2 nitong video. Maraming salamat po sa inyong panonood.